So ito na nga ang balita mga kababayan. Breaking news po ito mga kapatid 44.4 milyon na halaga ng shabu na kumpiska sa Davao del Norte mga kapatid. Nako po, ano pong nangyari sa lugar ng Davao mga kababayan? Bakit po sunod-sunod na itong mga nahuhuling bulto-bultong transaksyon ng illegal na droga dyan mga kapatid? Ano ang nangyari mga kababayan sa impluwensya ni Tatay Digong, na kung saan mga kapatid itong si Tatay Digong ay galit po sa droga? Bakit ganito ang nangyayari ngayon mga kababayan? Bulto-bulto po yung mga nahuhuli na transaksyon ng illegal na droga mga kapatid dyan sa lugar na kung saan malakas po ang impluwensya ni former President Duterte. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, One Talk PH nga pala mga kapatid para sa panibagong update. So ito na nga ang sabi ng balita ng News 5 mga kababayan. Arestado ang mag-live-in partner sa barangay New Visayas, Panabo City sa Davao del Norte sa isinagawang anti-illegal drugs operation ng PNP umaga noong Sabado, February 15. Ngayon, kung magtatanong kayo sa akin, bossing, iba naman yung Davao del Norte doon sa Davao na kung saan hari itong si former President Duterte. Mali po mga kaibigan, kasi mga kapatid, yung Davao na yan, yung Davao del Sur at Davao del Norte mga kababayan, sabihin na natin halos majority ng Mindanao mga kapatid ay sakop po yan mga kababayan ng impluwensya ni Tatay Digong nila. So ganong kalakas ang kapangyarihan ni former President Duterte mga kapatid. And ito guys, tingnan nyo na lang tong napapabalita noon na kung saan mga kapatid ay gustong ihiwalay ni former President Duterte mga kababayan ang Mindanao sa Pilipinas at magtatayo sila ng sarili nilang gobyerno. Mga kapatid, hindi po yun lalabas sa dila ni Digong mga kababayan kung hindi po siya sigurado mga kapatid na kaya niyang hawakan ang buong Mindanao. Kaya nasabi niya yun mga kababayan na gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas kasi mga kapatid ganun kalakas yung kanyang impluwensya dyan mismo mga kababayan sa Mindanao. Kaya ngayon mga kapatid, kahit sabihin natin na sa Davao del Norte ito, sakop pa rin ito mga kababayan sa impluwensya ni Tatay Digong. At dapat mga kapatid, kung galit sa droga itong si Tatay Digong, ay wala na dapat mga ganitong transaksyon dyan sa Davao. Pero mga kababayan, tingnan nyo, sunod-sunod po mga kapatid, itong mga nahuhuling malakihang transaksyon ng illegal na droga mga kababayan, dyan po mismo sa Davao. At ayon pa nga sa balita mga kapatid, ayon pa dito sa balita mga kababayan, nasabat sa kanila ang mahigit 6 na kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 44.4 million. Nakuha rin sa mga suspect ang buy-bust money. Top 1 at top 3 high value target sa regional level ng PNP ang dalawang nahuli. Nako, ito pa. Dayo lang ang mga suspect mula sa Caraga region na naghahatid ng mga supply. Mga kapatid, take note, naghahatid po ng mga supply ng illegal na droga sa iba't ibang lugar ng Mindanao. Diyos ko po, ganito na ba mga kababayan kalala? Ganito na ba kalala mga kapatid ang drug trade dyan sa Mindanao? Ito mga kababayan, naghahatid ng supply. Ang tanong mga kababayan, saan nanggagaling yung supply ng illegal na droga? 'Di ba? Alangan naman mga kapatid, galing dito 'yan sa Maynila. 'Di ba? Ibig sabihin mga kababayan, meron talaga yatang factory, Masasabi natin mga kapatid na meron talaga yatang factory ng illegal na droga diyan sa Mindanao mga kapatid. Take note mga kababayan ang sabi po dito, ang sabi sa balita, naghahatid ng mga supply ng mga plural form yan mga kababayan. So sa madaling sabi mga kapatid, marami itong sinusuplayan, itong supplier na ito ay marami po itong sinusuplayan mga kapatid ng illegal na droga dyan sa Mindanao. Iba't ibang lugar mga kababayan, kaya hindi na ako nagtaka kung bakit noong nakaraan din mga kapatid ay siguro 6.4 million ba kung tama yung pagkaka-recall ko. 6.4 million yata yung nahuli na halaga ng shabu.
no, ang nasabat ng ating PNP during doon mga kababayan sa Comelec gun ban checkpoint nila, 'di ba? So ngayon mga kabatid, ganito pala kalala talaga ang sistema, no, ng illegal na droga diyan sa Mindanao, kasi mga kababayan, meron palang supplier diyan mga kapatid. Ang tanong, sino po kaya mga kababayan at saan, no, nanggaling itong hindi matatawarang supply, no, ng illegal na droga diyan sa Mindanao? Ngayon mga kapatid, simple lang po 'yan, no. Ako po nakukumbinsi na talaga mga kababayan na marahil tama talaga si former Senator Antonio Trillanes na ngayon ay tumatakbong mayor, no, sa Caloocan. Tama po talaga yata mga kapatid yung kanyang sinabi na meron talagang parang drug trade, malakihang tawag ito, drug trade dyan sa Davao. Hindi drug trade yung term na ginamit niya drug smuggling, no. Meron po talaga yatang malakihang drug smuggling dyan sa Davao mga kababayan. Kasi nga mga kapatid, ito po ang sabi ng balita, nagsusupply sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Ibig sabihin mga kababayan, malaki po, no? Malaki po talaga mga kababayan ang drug trade diyan sa Mindanao. Ngayon, paano to ipapaliwanag mga kapatid ng sinasabing makapangyarihang tao diyan sa Mindanao? 'Di ba? Galit na galit siya sa droga mga kababayan, pero bakit itong kanyang mga kapatid, itong kanyang probinsya na kung saan ay laganap at malakas yung kanilang kapangyarihan, no? Bakit po mga kababayan, no, nakakapasok itong mga ganitong transaction diyan? 'Di ba? Bakit hindi nakukontrol ni former President Duterte itong mga kapatid? Di baga maimpluwensya sila, 'di ba? 'Yon ang sabi mga kababayan, solid Duterte daw ang Mindanao mga kapatid. Sa madaling sabi, malakas talaga si Tatay Digong, pero bakit mga kababayan, no, hindi napipigilan ni Tatay Digong itong malaking drug trade diyan sa kanyang nasasakupan? 'Di ba? Galit siya sa droga mga kapatid, 'di ba? So anong nangyari? Pinapangalandakan nila, no, na malakas sila sa Mindanao. At gusto pa nilang ihiwalay ang Mindanao mga kababayan sa bansang Pilipinas at magtayo na lang sila ng sarili nilang gobyerno. Paano na lang mga kabatid kung nagkatotoo yon at nahiwalay ang Mindanao, no? Baka isang araw mga kababayan mababalitaan nilang natin na addict na po ang lahat ng tao sa Mindanao mga kabatid. 'Di ba? Isa lang po itong patunay mga kababayan, no, na meron talagang protector ng illegal na droga, no, diyan sa Mindanao mga kapatid. Kung kaya't ganito kalakas, no, ang drug trade diyan sa lugar ng Mindanao mga kababayan. Take note mga kapatid, hindi pa ako nagsabi nito, no. Ang nagsabi dito mga kababayan ay mismong balita, no, na sinasabi dito na naghahatid ng supply ng illegal na droga sa iba't ibang lugar ng Mindanao. Ibig sabihin mga kababayan, kalat na sa Mindanao ang ipinagbabawal na gamot mga kapatid. At hindi biro itong halaga na ito mga kababayan, 44.4 million. Masasabi natin mga kapatid na tip of an iceberg lang ito mga kababayan. 'Di ba? Kasi kung buong Mindanao ang sinusuplayan niya mga kapatid, ay talagang malaki to. 'Di ba? Masasabi nating bulto-bulto at tuli-tulinada mga kababayan ang supply, no, ng illegal na droga diyan sa Mindanao. Nagtataka lang ako kung bakit kung kailan malapit ng eleksyon ay sunod-sunod yata mga kababayan, no, itong mga nahuhuling malakihan transaction ng droga, 'di ba? Ito mga kapatid, no, sa aking paningin ay ito po yung profit ng illegal na droga na ito mga kapatid, sa hinala ko lang baka gagamitin ito mga kababayan sa pangangampanya. 'Di ba? Kasi nga mga kapatid, ayon nga sa ng Quadcom, ayon nga sa investigasyon ng Quadcom, yung pera daw sa droga mga kababayan, kino-convert daw 'yon, no? Kino-convert, napunta sa Pogo at napunta sa ibang mga politiko. 'Di ba? 'Yun yung katwiran kung bakit nagkaroon ng Quadcom mga kapatid, dahil iisa ang common denominator mga kababayan, no, ng kanilang investigasyon sa apat na magkakaibang komite.
Iisa ang common denominator at iisa din mga kababayan ang tinutumbok na pangalan, 'di ba? So ngayon mga kapatid, parang lumilinaw na ang lahat ng bagay. Lumilinaw na po mga kababayan. Biruin mo, laganap ang droga sa lugar ng isang makapangyarihan tao, ma-impluwensyang tao na si Tatay Digong. 'Di ba? Si Tatay Digong galit sa droga. Pero may best friend siyang drug lord. Ayan na ang humusga mga kababayan. Tatapusin ko na tong video na ito. Kayo na po ang humusga mga kapatid. Bakit ganito ang nangyayari ngayon dyan sa Mindanao? Ano po ba sa inyong palagay mga kapatid? I-comment nyo po dyan sa baba. At huwag nyo po sana kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.